tinatansya po ng DOTR ang potensyal na interes ng pribadong sektor sa operation at maintenance ng ilang linya ng tren sa Metro Manila. Ayon po sa Public-Private Partnership Center, nagsasagawa pong DOTR ng market sounding activities para sa operasyon at maintenance ng MRT-3, sa rehabilitasyon, maging ang operasyon at maintenance ng LRT-2, maging ang operasyon ng Metro Manila Subway Project. Target nga po ng DOTR na maaproba sa Economy and Development Council ang MRT-3 o target nga po ng DOTR na maaproba sa Economy and Development Council ang MRT-3. Pagsapit po ng Agosto o kaya'y Setyembre. Plano rin po nilang i-award ang kontrata pagdating ng Hunyo o Hulyo sa susunod na taon. Samantala, gustong panagutin ni Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos sa mga nasa likod po ng pagtatayo ng C5 Quirino Highway na humahad lang daw sa right-of-way ng LRT-1 Cavite Extension Project. Matatandaan nga pong naghain ng resolusyon sa Kamara ang kongresista para siyasatin po ang pagkakaantala ng extension project ng LRT-1 at ang paghiling na gibain ng flyover o ang flyover. Ang giit po ni Santos, hindi dapat itinayo ang nasabing flyover sa dadaanan ng proyekto dahil hindi hamak na mas malaki ang gagastusin sa gagawing realignment ng proyekto kaysa sa pag-iba nito. Tuloy-tuloy naman daw ang pakikipag-usap sa LRTA para sa usapin kung saan ililipat ang Las Piñas Station. Nag-commit na ang chairman ng Committee on Transportation. After the SONA, tatalakayin na namin tong issue na to. Hindi tayo tigil dito hanggang hindi natutuloy. Isa sa campaign promise natin to. Kasi pag hindi natuloy to, hindi na maniniwala sa atin ang tao. O naniniwala kay Presidente. Kasi kayang tapusin ito sa termino ni Presidente. Konti na lang to. Ang mga poste nakatayo na. Yan nga po. Yan nga mga kapatid ang tinig ni Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos. Sa iba pang balita, gusto daw ng mga OFW na makasali sa desisyon sa paggastos ng perang ipinapadala nila sa kanilang mga kaanak dito sa bansa para sa mga hindi naman mahalagang bagay. Yan po'y base sa pag-aaral ng The Filipino Abroad ng Boston Consulting Group. Lumalabas po sa survey na nasa 30% lamang ng OFW ang nangingialam sa mahalagang gastusin gaya po ng tuition o kaya'y pambayad sa ospital o gamot. Pero lagpas 40% ng mga OFW ang gustong magkaroon pa ng impluwensya pagdating po sa paggastos ng kanilang pinadadalang pera sa mga non-essential na bagay. Ang ibig sabihin, walang problema para sa karamihan ng OFW na magpadala ng pera para sa importanteng bagay. Pero nagkakaroon po ng issue pagdating sa paggastos sa mga bagay na hindi naman nila inaprubahan. Isinagawa po ang survey sa higit 1,300 mga OFW sa Amerika, UK, Middle East at maging sa Asia. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.